Noong unang panahon, sa malayong lungsod, may isang diyosa ng kalangitan na nagngangalang Alonsina at nakapag-asawa siya ng isang mortal na si Dato Paubat. Nagsilang ng 3 malulusog na sanggol si Alonsina, labis ang kaligayahan ng mag-asawa. Sa pagdating ng kanilang biyaya, pinangalanan nilang itong Labaw Dunggon, Madapnon at Dumalapdap. Tunay ngang napakagaganda ng ating mga munting biyaya, mahal ko. Oo, mahal ko, tunay na napakabuti ng ating bathala. Pinatawag nila ang paring si Bungot Banwa upang isagawa ang ritual na magdudulot ng mabuting kalusugan sa 3. Ngayong narito na ang lahat, maaari na natin simulan ang ritual. Pagkatapos ng paulit-ulit na ritual araw-araw, ang 3 sanggol ay lumaking malakas at makikisig na mga binata. Labaw Dunggon, ang unang anak. Humadapnon, ang ikalawang anak. Dumalapdap, ang huling anak. Sa 3 magkakapatid, si Labaw Dunggon ang nagpakita ng interes sa mga magagandang babae. Nais ko nang matagpuan ang aking pag-ibig. Nang marinig niya na may magandang babae sa handog, agad siyang nagpaalam upang puntahan ito. Nais ko sanang hingin ng iyong basbas upang maglakbay sa handog, upang hanapin ang aking mga mapapangasawa. Ibinibigay ko ang aking basbas, ngunit ikaw ay mag-iingat sa iyong paglalakbay. Narinig ng kaniyang 2 kapatid ang pag-uusap nila ng kaniyang ama. Buo na ba ang iyong pasya, aking kapatid? Oo, aking kapatid, buo na aking pasya na hanapin ang aking pag-ibig. Matapos matanggap ni Labaw Dunggon ang basbas ng kaniyang mga magulang, agad si nagtungo sa bayan ng Handog na nasa bukana ng Ilog Halawod upang hanapin ang dalagang si Anggoy Gitbitinan. Bago makuha ni Labaw Dunggon si Anggoy Gitbitinan, nakipaglaban muna siya sa isang halimaw. Nang matugis ni Labaw Dunggon ang halimaw, agad na pumayag ang mga magulang ni Anggoy Gitbitinan na ipakasal ang kanilang anak kay Labaw Dunggon. Kami ay pumapayag na maging asawa mo ang aming anak. Ikinasal agad sina Labaw Dunggon at Anggoy Gitbitinan. Matapos ikasal sina Labaw Dunggon at Anggoy Gitbitinan, sila ay naglakbay pabalik sa bayan ni Labaw Dunggon. Narito na tayo sa aming bayan. Ina! Nandiyan na si Igso! Nina! Maligayang pagbabalik, anak, at sa iyong asawa. Masayang tinanggap ni Alonsina at Paubare si Anggoy Gitbitinan. Ihahabilin ko po muna sa inyo ang aking asawa upang hanapin ang isa pang babaeng gusto kong maging pangalawang asawa. Paalam, anak, at mag-iingat ka sa iyong paglalakbay. Pumayag ang dato at ang kanyang ina sa kanyang kagustuhan.
Kaya naman, bigay nilang muli ang kanilang basbas para sa mulikbay ng kanilang anak. Siya'y naglakbay patungo sa Tarambang Burok at nagtagumpayan na mapaibig ang dalaga na si Anggoy Daruunan. Tulad ng kaniyang ginawa noong una, naglakbay silang dalawa pabalik sa kanilang bayan. Ina! Narito na po ulit si Ikson! Maligayang pagbabalik anak at sa iyong pangalawang asawa. Hindi pa roon nagtapos ang kaniyang paghahanap ng mapapangasawa sapagkat paglipas ng ilang panahon nabalitaan na naman niyang may magandang babae na nagngangalang si Nagmaling Diwata, ang asawa ni Saragnayon, ang Diyos ng kadiliman. Ipinagpaalam ni Labaw Dunggon sa kanyang mga asawa ang kanyang balak at pumayag naman ang mga ito. Muli na namang naglakbay si Labaw Dunggon. Sa kabila ng kagustuhan ni Labaw Dunggon na maging asawa si Sinagmaling, hindi naman pumayag ang asawa ni Sinagmaling na si Saragnayon, kaya naman umabot ang dalawa sa isang labanan. Maaari bang magtanong, saan na paroroon si Sinagmayang Diwata? Ano ang iyong nais sa aking asawa? Siya ay nais kong mapangasawa. Hindi ako makapapayag! Hinahamon kita sa isang labanan. Ngunit kung ako ay iyong matatalo sa labanang ito, ikaw ay mamamatay! Naglaban ng maraming taon sina Saragnayon at Labaw Dunggon para sa kamay na nag-iisang diwata na si Sinagmaling Diwata. Sa kasamaang palad, natalo si Labaw Dunggon. Iginapos ni Saragnayon si Labaw Dunggon at kanya itong itinago. Hindi nagtagumpay si Labaw Dunggon na maging asawa si Sinagmaling Diwata. Asawa ko! Sa kabilang dako, kapwa nang nanganak ang dalawang asawa ni Labaw Dunggon at pinangalanan nila itong Aso Mangga at Abyang Baranugan. Ina, nais po naming maglakbay upang hanapin si Ama. Sumasang-ayon ako sa aking kapatid. Mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Sa kanilang paglalakbay ay natagpuan nila si Saragnayon at nakipaglaban sila upang pakawalan nito ang kanilang bilanggong ama. Nakita mo ba ang aming ama? Ano ang ngalan ng inyong ama? Ang ngalan ng aming ama ay si Labaw Dunggon. Hindi ninyo makikita si Labaw Dunggon. Mamatay muna ako bago ninyo makita si Labaw Dunggon. Nang mapaslang nila si Saragnayon ay hindi pa rin natagpuan si Labaw Dunggon. Tumulong na rin ang ibang miyembro ng pamilya sa paghahanap kay Labaw Dunggon. Pagkalipas ng mahabang panahon ng paghahanap ay natagpuan din nila si Labaw Dunggon, ngunit wala na ang dating kakisigan at lakas nito. Narito si Ama! Anak!
Sila'y nagtulungan at nagsagawa agad ang pamilya ng isang ritual at seremonya para maibalik ang dating lakas at kisig ni Labaw Dunggon. Hindi nga nagtagal ay bumalik na sa dati ang lahat. Muling naging masaya ang pamilya ni Labaw Dunggon at nakasama na niya ang kanyang 2 anak. Tawad sa bayan. Saan na ba yan? Hanap din kayo ha? Hindi ka tatanggap, hindi naglapit sa